Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Ben Campbell, isang mag-aaral ng matematika sa MIT. Siya ay isang kahangahangang estudyante at nakakuha ng pagsusuri sa Harvard upang magpatuloy ng medisina. Sa kasamaang palad, wala siyang paraan upang bayaran ng $300,000 na matrikula sa Harvard. Kaya naman, nag-apply siya para sa Robinson Scholarship na makakatulong sa kanya na pondohan ang lahat ng pang-akademikong gastos. Sa sumunod na eksena, si Ben ay ini-interview ng dekano ng Harvard. Nagkwento siya tungkol sa kanyang mga posisyon sa pamumuno sa maraming mga club, walang dungis na mga score sa MCAT, at 4.0 na GPA. Binanggit din ni Ben na kasalukuyang nakikipagtulungan siya sa kanyang mga kaibigan sa isang proyektong robotika para sa isang paparating na kompetisyon. Gayunpaman, sinabi ng dekano na may 76 pang ibang matalinong kandidato, at tanging isa lamang ang tatanggap ng scholarship. Binigyang diin niya ang mahigpit na kompetisyon, sinasabi na ang scholarship ay mapupunta lamang sa sinumang magpapawaw sa kanya. Iyon ang pinakamahigpit na salitang ginamit ng dekano. Pagkatapos, dumating si Ben sa isang tindahan ng damit kung saan siya nagtatrabaho bilang isang salesman. Ipinaalam sa kanya ng kanyang boss na siya ay na-promote bilang assistant manager. At makakatanggap ng $8 kada oras. Gayunpaman, tila hindi gaanong natutuwa si Ben dito dahil hindi pa nga niya ito mabibili ng hash brown sa mga panahong ito. Kaya't tinanong siya ng kanyang best friend na si Miles kung ano ang nangyari. Ipinakita ni Ben ang kanyang pagkadismaya tungkol sa kung paano siya walang mga kahangahangang kwento na isulat sa kanyang sanaysay sa kolehiyo. Ipinaliwanag niya kung paano siya nag-aral ng mabuti sa buong buhay niya para sa pagkakataong ito at ngayon ang tanging bagay na humahadlang sa kanya mula sa kanyang mga pangarap ay ang pera. Mas huli sa gabi, pumunta si Ben at si Miles sa isang bar kung saan sila nagkita-kita kasama ang kanilang iba pang kaibigan na si Kim. Nagdiriwang ang trio ng ika-21 kaarawan ni Ben. At nagkaroon ng masayang oras. Pinag-usapan din nila ang kanilang ideya ng pagbuo ng isang self-driving car upang lumahok sa kompetisyon sa robotika. Mga araw na lumipas, dumalo si Ben sa isang advanced mathematics class, kung saan si Professor Mickey Rosa ay nagtatanong ng isang komplikadong tanong sa klase. Habang ang ibang mga estudyante ay naguguluhan, si Ben ay nagbigay ng isang napakagandang sagot. Ipinakita nito ang propesor at binigyan siya ng extra credit. Pagkatapos ng klase, napansin ni Mickey ang 77% na score ni Ben sa kanyang kamakailang pagsusulit sa nonlinear equations. Isang gabi, nag-aaral si Ben sa isang laboratoryong walang taong libraryo nang lapitan siya ng isang estudyanteng nagngangalang Fisher at humiling na sumunod sa kanya. Mabilis silang dumating sa isang silid kung saan nakaupo si Mickey kasama ang tatlong iba pang mga estudyanteng may pangalan na Kiana, Choi, at Jill. Sila ay lahat bahagi ng isang grupo ng mga espesyal na estudyante ng matematika sa MIT na may mataas na intelihensya. Sinundan ni Mickey si Ben na sumali sa MIT Blackjack Team. Ipinaliwanag niya na mayroon silang sistema para sa pananalo sa blackjack sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga card. Ang kanilang grupo ay madalas na naglalaro sa Las Vegas gamit ang isang code at sistema ng mga tuntunin kung saan bawat taong kasali ay may napakatiyak na papel. Ipinaliwanag ni Mickey na ang kanilang ginagawa ay hindi ilegal. At nais nilang sumali si Ben dahil siya ay matalino at perpekto para sa papel na ito. Gayunpaman, hindi tiwala si Ben at sinasabi na kailangan niyang mag-focus sa kanyang kamakailang promosyon sa trabaho at sa kanyang proyekto para sa kompetisyon sa agham. Sinusubukan ng grupo na kumbinsihin siya, ngunit sa wakas, tinanggihan niya ang alok. Bago siya umalis, binalaan siya ni Mickey na huwag sabihin sa sinuman. Sinabi niya, o maaring siya ay magdusa ng mga kahihinatnan. Ang sumunod na araw, habang si Ben ay nagtatrabaho sa tindahan, dumating si Jill sa preteksto ng pamimili. Ngunit mabilis niyang binago ang kanyang pamamaraan at sinubukang kumbinsihin siya na sumali sa kanilang team. Itinutulak niya siya na kumuha ng mga pagkakataon at umalis sa kanyang komportableng lugar. Ito ay nag-akit kay Ben, lalo na't may gusto siya kay Jill sa mahabang panahon. Ngunit sa kabila nito, muli niyang tinanggihan ang kanyang alok at hinihiling na umalis ito. Sa gabi, nakita natin ang blackjack team na nagpe-practice para sa susunod na misyon. Nagtanong si Mickey sa kanila, ngunit wala sa kanila ang tamang sagot. Bigla, lumitaw si Ben at nagbibigay ng tamang sagot na nakapagpapabilib sa lahat. Pagkatapos, nagulat ang lahat nang ipahayag niya na nais niyang sumali sa team. Ang grupo ay tuwang-tuwa na mayroon na siyang at mainit na tinanggap siya. Pinakita nila sa kanya ang lahat ng aspeto ng kanilang trabaho, kasama na ang mga senadoryas, simbolo, at mga pamamaraan sa pagbibilang. Matapos mag-ensayo ng ilang araw, nagpasya ang grupo na handa na si Ben para sa test run. Dumating sila sa isang underground gambling ring kung saan umupo si Ben upang maglaro. Agad siyang nagsimulang manalo ng isang pera at nararamdaman ang kasiyahan.
Ngunit bigla, nagtakip ng kanyang mukha ang ilang mga kawatan at hinayla siya sa isang silid. Si Ben ay nagsimulang mabahala. Sinasabi na wala siyang ginagawang masama. Gayunpaman, kaagad na tinanggal ang kanyang bag na nagpapakita na ang mga kawatan ay talagang mga miyembro ng kanyang team. Gusto lamang nilang makita kung paano siya kikilos sa ilalim ng presyon. Sinabi ng grupo na siya ay pumasa. Dahil hindi niya royal flush sa kanyang mga pantalon at silang lahat ay lalabas na magkakasama patungong Las Vegas. Ang sumunod na araw, ang team ay pumunta sa Las Vegas kung saan si Mickey ay nagbigay ng bagong pagkakakilanlan sa bawat miyembro ng bandido. Siya rin ay inutusan ni Ben na umarte na parang hindi siya pamilyar sa iba pang mga miyembro ng team. Pagkatapos, pumasok si Ben sa casino at may tiwala sa sarili na inilalagay ang isang $10,000 na taya. Salamat sa kanyang mga kasanayan at pagsasanay, doble niya ang pera at patuloy na nananalo. Nang mag-uwian na ang iba, ngunit nanatili si Ben sa mesa at nagtapos sa pagkakaroon ng malaking kita. Kinabukasan, ginaising si Ben ni Jill at ibinigay ang kanyang bahagi ng kita. Pinuri niya ang trabaho ni Ben at nabanggit na kumita siya ng mas higit kaysa kay Fisher. Bilang tugon, ibinunyag ni Ben na ginagawa lamang niya ito upang bayaran ang kanyang mga bayarin sa Harvard at kapag nakakakuha na siya ng sapat, titigil na siya. Gayunpaman, tumawa si Jill at sinabi na lahat ay ganun ang sinasabi. Sa pagbabalik sa kanyang silid dorm, binilang ni Ben ang pera na kinita niya at itinago ito sa mga tiles ng kanyang kisame. Bigla, dumating si Miles at Cam at nagtanong kung saan siya nagtagal sa buong weekend. Simple lamang na nagsinungaling si Ben na pumunta siya sa kanyang mga kamag-anak at nakalimutan niyang dalhin ang kanyang telepono. Sa gabi, pumunta siya sa isang bar kasama ang kanyang mga kaibigan. At nakita nila si Jill doon. Binigyan siya ng kumpiyansa ng kanyang mga kaibigan, kaya't lumapit siya sa kanya at nag-alok ng inumin. Mamaya, habang sina Ben at Jill ay nasa tren, sinubukan niya itong halikan, ngunit humiwalay siya. Nasaktan si Ben at humingi ng paumanhin, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya nais na paliguan ang kanilang profesional na ugnayan. Sa susunod na mga linggo, patuloy na bumibisita ang team sa Las Vegas. Nanalo sila ng maraming pera gamit ang kanilang mga mathematical na paraan at pagtutulungan. Gayunpaman, ito ay nagdulot ng pagdududa sa mga opisyal ng kasino na naniniwala na ang grupo ay nangangaliwa. Sa makatuwid, ang pinuno ng seguridad, Cole Williams, ay nagsimulang magmasid nang malapitan si Ben. Sa paglipas ng panahon, si Ben at si Jill ay patuloy na lumalapit sa isa't isa, araw-araw. Patuloy din siyang kumikita ng maraming pera, ngunit ito ay hindi ang wakas ng laro. Nagpapasakit ito kay Fisher. Isang gabi, isang lasing na si Fisher ay umupo sa parehong mesa tulad ni Ben at nagsimulang magsalita na parang magkakakilala sila, nilabas niya ang kanyang inumin sa mesa at nabasa ang ibang mga manlalaro na nagresulta sa isang seryosong away. Sa kabutihang palad, nagawa ni Ben at ng kanyang grupo na makatakas habang ang ibang manlalaro ay inaresto ng pulisya. Matapos ang insidente, tinanggal ni Mickey si Fisher mula sa team dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan at kawalan ng kontrol sa sarili. Gabing iyon, nagpakasaya si Ben kasama si Jill sa isang hotel nightclub at pagkatapos ay pumunta sila sa isang luxury suite. Si Ben ay nagkaroon ng isang huling full house para sa gabi at ito ay sa kanyang mga pantalon. Sa paglipas ng panahon, ang dedikasyon ni Ben sa blackjack team ay nagdulot sa kanya na mawalan ng interes sa kanyang pag-aaral at hindi pansinin ang kanyang mga kaibigan. Nagiging malinaw ang problemang ito kapag bumalik si Ben sa MIT at sa pagkakamali ay ibinigay niya sa mga kaibigan niya ang maling microchip para sa kanilang proyekto sa robotika. Naiintindihan ng kanyang mga kaibigan ang kanyang pag-uugali at nagpa siya na huwag siyang isama sa proyekto. Lubos na nasasaktan si Ben, ngunit nagpapakatatag at sinasabing hindi niya talaga pinapansin ang proyekto. Sa susunod na biyahe sa Vegas, siya ay sobrang abala at hindi umalis sa mesa kapag nagsignal na nagdulot sa kanya ng pagkawala ng $200,000. Gabing iyon, galit na galit si Mickey at tinanggal si Ben mula sa team dahil hindi sumusunod sa itinakdang protocol. Hinihingi niya rin ang buong bayad para sa nawalang pera dahil sa kanyang kakulangan sa pansin. Pagkatapos, inirerekomenda ni Ben sa kanyang tatlong natitirang kasamahan na magtaya ng natitirang pera upang makabawi sa nawalang pera. Sinasabi niya na hindi na nila kailangan si Mickey, na hindi kailanman kumukuha ng totoong panganib at nagtitipon lamang ng kanyang pera para sa kapakanan ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpunta sila sa isang casino, kung saan sila ay nagsimulang manalo at unti-unti nang magbawi ng nawalang pera. Gayunpaman, ang kanilang tagumpay ay maikli sapagkat sila ay nilapitan ni Cole na binigyan ng tip ni Mickey. Agad na nahuli ni Cole si Ben, habang ang iba pang mga miyembro ay nakakalusot mula sa eksena. Sa sumunod na eksena, dinala si Ben sa isang lihim na silid kung saan sinisimulan siya ng mga pagnanakaw ni Cole at ng kanyang kasosyo.
Ipinapahayag niya na ang kanilang mga araw ay malapit nang matapos dahil malapit na magkaroon ng mga kasino ng mga feature ng facial recognition. Ipinapakita rin niya ang kanyang sariling personal na kasaysayan kasama si Mickey, na minsan ay isang matagumpay na card counter. Sa kabila ng maraming pagpapahirap, sa wakas ay pinakawalan si Ben na may mabigat na babala na hindi na babalik pa ulit. Sa sumunod na araw, bumalik si Ben sa universidad at natutunan na si Mickey ay bumagsak sa kanyang kurso na nangangahulugang hindi siya gagraduate mula sa MIT. Pagkatapos, bumalik siya sa universidad, ngunit hindi niya na kayang bumalik sa kanyang silid dorm na lubos na pinaglaruan. Sa kanyang gulat, natuklasan niya na ang lahat ng kanyang mga panalo sa blackjack na itinago sa kisame ay ninakaw na. Napagtanto niyang ito ay gawa ni Mickey, ngunit hindi niya maitunto ng anumang bagay at pakiramdam niya ay walang silbi. Mamaya, bumisita si Ben kay Jill sa kanyang bahay at inamin na niya na nawala niya ang lahat. Ang kanyang mga dating kaibigan, ang kanyang pangarap na pumunta sa Harvard at ang kanyang pera. Inaamin niyang hindi niya nais na mawala din siya at humihingi ng tawad sa kanyang mga pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatawad siya ni Jill at pinagsasaluhan siya. Mga araw na lumipas, dumalo si Ben sa MIT Science Competition at nakita ang proyekto ni Miles at Cam na inihayag bilang panalo. Ang dalawa sa kanila ay nakakuha ng prestihiyosong akademikong scholarship sa Robotica bilang parangal. Matapos ang kaganapan, nagtagpo si Ben kay Miles upang humingi ng tawad sa pag-iwan at pag-ignore sa kanila sa gitna ng proyekto. Mamaya, nagtagpo si Ben kay Mickey sa isang alumni gala event at nag-aalok ng tawad sa kanya para sa nangyari. Inamin niya na gusto niyang bumalik sa team at nag-aalok ng kasunduan upang mabawi ang pera na nawala niya. Nagmungkahi si Ben na maglaro para sa isang huling pagkakataon bago ipatupad ang facial recognition system. Sa lahat ng mga kasino sa Las Vegas, ipinakiusap rin niya kay Mickey na ibalik ang kanyang mga akademikong grado sa kapalit ng pera. Ang maaksing propesor ay natukso sa malaking halaga ng pera, kaya tinanggap niya ang alok. Ngayon na sila ay may bagong plano, ang grupo ay nagtipon muli at pumunta sa Las Vegas. Ang pinakamahuling laro ng blackjack ng kanilang team ay nagdulot ng tagumpay na nagbigay kay Ben ng pagkakataon na mabawi ang kanyang nalugi. Sa wakas, si Cole ay kumpirmadong natanggap na si Ben ay hindi nangangaliwa at ang grupo ay malinis. Pagkatapos, inilibing na nila ang kanilang perang kinita mula sa laro sa kisame na pinaniniwala ang pinahuli ni Cole. Sa kabuuan, ang 21 ay isang palabas tungkol sa pagsubok ng tao sa kanyang mga hangganan at ang pagpapakasakit ng pagkakaroon ng mga kaibigan at mga pangarap. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pagtitiwala sa sarili, pagiging tapat sa mga mahalaga sa iyo, at ang kakayahang bumangon mula sa pagkabigo.